Masdan mo ang ating bayan, anong iyong nakikita? May dapat bang malaman, ating pag-usapan? Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata? May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Magulong ng mithiin, sigaw ng inyong damdamin, dinig ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa. Malayang nagbabalita at naglilingkod, iba't ibang tinig natin ang dinadala ng hangin. May karamay ka sa iyong pagsisikap, kasabay mo sa iyong mga pangarap. Inyong tulay, inyong gabay, kapit araw, kapit kamay, saan man. DZMM Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo, oh Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras! 3 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Ito po ang DZMM. Magandang gabi mga kapamilya. Isang makasaysayang pagbabalik ng nangungunang himpilan sa radyo, sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. Isang pangalan na naging bahagi ng bawat tahanan, bawat biyahe sa lansangan, bawat kwento ng sambayanan. Hindi kailanman nawala ang boses ng paninindigan at paglilingkod. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, patuloy na magbabalita at maglilingkod. Maglilingkod ng tapat, magbabalita ng totoo, kapamilya ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Ako po si Alvin Alchico. Muli maraming salamat po mga kapamilya. Narito na ang ating mga balita. Nakabalik na ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Matatanda ang pasado 1:00 ng hapon kanina nang isinakay si Teves sa military plane ng Philippine Air Force. Kasunod ito ng utos ng gobyerno ng Timor-Leste na pagpapadeport kay Teves matapos muling maaresto sa kanyang tinitirhan sa Dili noong Martes, Marso 2024. Unang naaresto si Teves habang naglalaro ng golf sa Timor-Leste. Si Teves po ay naharap sa kasong multiple murder dito sa Pilipinas, kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pang biktima ng massacre. Nadagdagan pa ang mga questionabling pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ayon kay House Majority Leader Paulo Ortega, ilan sa lumutang na bagong benepisyaryo ay may mga apelyidong kagaya ng mga senador katulad ni Revilla, Lapid, Ontiveros, Estrada at Escudero. Isiniwalat din ni Ortega na ilang pangalan na tila hango sa pangalan ng kilalang bake shop. Si
Sinasabing walang record sa Philippine Statistics Authority ang mga nadagdag na questionabling pangalan. Una nang natuklasang walang record ang halos 2,000 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at Department of Education, kabilang ang pangalang Jay Camote, Miggy Mango, Mary Grace Piatos at Xiaomi 8, nakaparehas ng pangalan ng mga pagkain at cellphone. Ipinasa ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers ipinasa ng Bureau of Customs sa Department of Migrant Workers ang mahigit 2,000 at 900 abandonadong balikbayan boxes na iniwan ng mga bogus na freight forwarders sa Port of Davao. Tiniyak ng BOC na makararating na sa mga pamilya ng overseas Filipino workers ang mga kahong puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ayon sa Customs, ang mga kahong ito ay simbolo ng pag-asa at pagmamalasakit ng mga OFW. Ang mga kahon ay diniklara ng forfeited at opisyal na naipasa sa DMW sa pamagitan ng isang deed of donation alinsunod sa pahintulot ng Department of Finance. Tiniyak naman ng DMW na maipapamahagi ang mga kahon sa mga tamang benepisyaryo sa lalong madaling panahon sa tulong ng isang logistics partner. Isa pa, mas mabilis at maluwag na pila ng mga commuter sa MRT3 ang aasahan kasunod ng pagtanggal ng X-ray machines sa baggage inspection ng mga istasyon. Ayon sa DOTR, mula sa halos 2 oras na paghihintay sa pila ng tren, aabutin na lang nila ito ng 5 hanggang 10 minuto kahit na rush hour. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat ang seguridad sa mga istasyon. DZMM Radyo Patrol 630 balik na sa ere. Detalye mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Go Robert! Alvin, nagbabalik na ang isa sa pinakapinagkakatiwalaan AM radio station. Pagdating po yan sa pagbabalita, makikilala na ngayon ang DWPM Radyo sa 630 bilang DZMM Radyo Patrol sa 630. Ito'y matapos po magdesisyon ng Philippine Collective Media Corporation na gamitin ang naturang phone sign sila. Simula po yan alas 8 ngayong gabi, May 29. Kasabay dito ay inanunsyo na rin po ng Media Servicio Production Corporation na siya pong gumagawa ng mga programa para sa DZMM Radyo Patrol sa 630 na baguhin na rin po ang pangalan ng Teleradyo Servicio bilang DZMM Teleradyo. Ang DZMM noong mga nakaraang 30 years ay pinagkatiwalaan ng ating mga audience bilang isang napaka-reliable source of news and public service. And now that we are back as DZMM Radyo Patrol sa 630 and DZMM Teleradyo, asahan po natin na mas higitan pa natin ang mga serbisyong ihahatid natin sa kanila, and we make sure that we break the news yung tama at accurate. Dahil dito, Alvin, muling mapapakinggan sa radyo ang nakasanayang pagbabalita sa DZMM bilang maasahang himpilan na una sa balita at una sa public service. Ang tanong ngayon, ano ba ang aasahan sa DZMM? Nako, may magbabalik. Alam mo, yung minahal nating MMK sa DZMM ay muling mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at Teleradyo. At meron tayong reprogramming. Abangan nyo yan sa June 2. Maganda po ang ating lineup at sinisigurado ko na yung lahat ng mga informasyon at balita na kailangan ninyo ay mapapakinggan at mapapanood nyo. Alvin, sa programa naman dito sa Ayala Museum kung saan tumalo ang mga pinuno ng PCMC, MSPC at syempre ang mga DZMM anchors, reporters at syempre ang mga staff din natin dito at magiging yung mga partners na at advertisers kabilang din sa dumalo dito, Alvin, ay si Kabayang Noli Di Castro at si Miss Charo Santos Concio. Dahil nandito si Miss Charo at si Kabayan Alvin, isa lang ang ibig sabihin yan. Magbabalik din ang kanilang mga programa sa DZMM na aabangan ng ating mga kababayan simula yan next week, Alvin. At siyempre, kasama ang buong puwersa ng DZMM Radyo Patrol sa 630. Yan po ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
Sarap pakinggan, ano? Maraming salamat, Robert Mano. Isa pa. Puntahan po natin si Radyo Patrol Bert Dizon, babaeng nag-viral na lumabas sa isang imbornal sa Makati City. Nilinaw na hindi nakatira doon. Pakinggan natin ang pag-uulat ni Bert Dizon. Bert? Nako? Bert Dizon? Alvin. Ayun. Alvin, nilinaw ni Rose ang babaeng nag-viral sa social media matapos makuna na lumalabas sa isang drainage sa Makati City na hindi siya roon nakatira. Nagkataon lamang na nakunan siya ng litrato na palabas roon dahil kinukuha nito ang isang cutter blade na nahulog sa imbornal na kanyang ginagamit sa pangangalakal. Pinipilit ko po siyang kunin eh. Ngayon, tumingin ako sa bawat paligid ko at bawat mga kung meron po ba sasakyan o may mga tao po ba, bumaba po ako doon. Pinilit ko sarili ko ipasok yung sarili ko doon para makuha ko yung cutter blade. Hindi ako nakatira sa isang imbornal. Ako po ay may isang bahay. Samantala, siniguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tutulungan nila si Rose na bigyan ng disente at maayos na hanap buhay. Magbibigay ang ahensya ng 80,000 pesos na livelihood assistance kay Rose para makapagbukas ito ng sari-sari store sa kanilang lugar. Tutulungan naman ng DSWD ang partner ni Rose na maghanap buhay sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng welding machine dahil marunong umano itong mag-welding. Dagdag pa ng Secretary Gatchalian na gagawing kaagapay ng DSWD si Rose para makumpinsi ang iba pang mga naninirahan sa lansangan na sumama sa DSWD at makipagtulungan upang maalis ang mga ito sa lansangan at mabigyan ng disenteng pamumuhay. Ngayon na-meet namin si Rose, more than willing siya na kumbinsihin yung mga kasama niya na may ganitong support ang ating gobyerno sa instruction ng ating Pangulo. So blessing sa amin na meron na kami ngayong tawag na namin na honorary social worker na tutulong sa amin kumbinsihin yung mga ibang nasa same na situation na walang masama sa hangarin ng gobyerno kundi gusto lang namin sila tulungan. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM. Isa pa! Mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero, mahigit 9 milyong piso na halaga ng smuggled na asukal mula sa Thailand at Vietnam sa Port of Manila na sabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Ibigay mo ang detalye, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Eli! Alvin, nagpapat ng Department of Agriculture kasama ng Bureau of Customs at Sugar Regulatory Administration ang mahigit 9 million pesos na halaga ng smuggled na asukal mula Thailand at Vietnam sa Port of Manila. Ayon sa Department of Agriculture, 4 na container van na puno ng nasa 2,000 sako ng refined sugar ang ininspeksyon nila. Galing Thailand ang nasa 1,000 bag ng asukal na nagkakahalaga ng 5.4 million pesos. Habang mula Vietnam naman, ang 1,040 bags ng sweetener mix na nagkakahalagang 4.5 million pesos. Ayon sa SRA, lehitimo, registered at licensed naman ng sugar importer. Ang problema lang ay walang authorized importation ngayon at wala ring import clearance ang mga ito. Bukod pa rito, misdeclared din ang white sweet powder bilang glucose na may mas mababang taripa. We're very strict on this kasi po pag binenta po ito sa retail market, yung natatamaan po yung local farmer. With sugar po, 1 taon yun. 1 taon from tanim to harvest. So 1 taon na paghihirap, tapos babagsak po yung presyo nila dahil may unauthorized importations. Ayon kay SRA Admin Pablo Azcona, planong i-donate ang mga nasamsam na asukal sa Department of Agriculture para ipamigay sa mamamayan sa pamamagitan ng Kadiwa Store. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Hindi ba nakakamiss po yung pakinggan? Lalo na yung, tinan niyo po, yun o. Ayan ang hudyat
na may papasok na po na Radyo Patrol reporters. Naku, nakakami si Kane Chowa, ang PR po ng ABS-CBN. Sabi niya, ang saya. Ganon din si Attorney Pamitan, nakamonitor po sa atin. Attorney Joseph, maraming salamat po Pero hindi pa po tayo tapos dahil 1 oras kung papalitan si Johnson Manabat for tonight. Dahil launching nga po ng DZMM Radyo Patrol 6:30. DZMM. Sa ating pagbabalik, Numero 1 sa aksyon. Sa ating pagbabalik, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, interviewin po natin sa pagbabalik ng programa at ng ating himpilang DZMM Radyo Patrol 6:30. Wait lang. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa aksyon! Dami na kami sa atin, dami na ka-monitor ngayon, Talaga nga naman si Migs Bustos, ang saya-saya raw. Ganun din si Hoho Serafika. Ang dami na na-miss nyo yung DZMM, Pero marami po tayong babatiin, mamaya. Nakakaya lang dahil nasa Zoom na po natin si Secretary Francisco Tiu Laurel ng Department of Agriculture. Secretary, good evening po. Good evening po sa mga nakakinig ng DZMM. Opo, ay nagbabalik po yung DJ. Pasensya na, sanay kaming morning ka naming na-interview ni Doris ako nakatoka ngayong gabi kasi si Johnson nandun po sa Ayala Museum. Magandang gabi, Secretary. Unahin po natin yung inyong courtesy resignation, Secretary, bago tayo pumunta sa 20 pesos na bigas. I'm sorry, I can't help but ask, ano na po ang nangyari? Nagsubmit naman po kayo ng inyong courtesy resignation, Secretary, di ho ba? Well, yes. Nung Thursday announced to ng Malacanang, I immediately submitted my courtesy resignation itself. Ayun naman ho. Opo. So ano pong responde ng Malacanang, Secretary? Tinanggap ba o hindi? Kasi yung iba hindi tinanggap
Well, sa ngayon wala rin akong news at I leave it up to the president kung ano yung kanyang desisyon. I believe in move that na para-resignin lahat at para ma-reset nga at I'm willing to be subjected to kung ano man yung kanyang final decision. Okay lang ho sa akin. Opo, pero sa inyong pag-assess sa sarili ninyo, nagawa nyo naman ang best ninyo para nang sa ganon ay karapat-dapat kayong i-retain bilang kalihim ng DA, Secretary. Well, honestly, it's up to the president to decide, But, naputol. Wala si Secretary. O tawagan nyo muna kasi napaka-importante po ng Department of Agriculture. As a matter of fact, tutok na tutok yung sambayan ng Pilipino sa DA dahil unang-una, ang presyo po ng mga pangunahing bilihin ay binabantayan din dapat ng Department of Agriculture. Lalong-lalo na po ang bigas. Kaya ang dapat talaga nating topic kay Secretary ay kung masusustain at mapapanatili po ang 2 piso kada kilong bigas hanggang May 2028. Secretary, are you back? Yes, dito ako. Okay, naputol po kayo doon. So sabi niyo parang naririnig niyo po ako? Can you hear me, Secretary? Hello? Hi, Sec. Naririnig niyo po ako? Nako, tigilan muna natin yung Zoom, Camille. Baka pwedeng mag-phone patch na lang tayo. Huwag natin pilitin. Hello? Hi, Sec. Hello din po. Sa host problem. Oo nga, baka may problema sa hosting. Di bali, Secretary, kukunin ka namin kung hindi ubra sa Zoom, punta natin yung audio kasi importante na malaman natin kung totoo ba nakakayanin ng gobyerno po na hanggang May 2028 ay merong 20 pesos kada kilong bigas. Kahit hindi na po sa lahat ng Pilipino, kahit doon na lang po sa mga talagang nangangailangan, kagaya halimbawa ng mga, kung pwedeng isali sa listahan, ang mga minimum wage earners. Marami-rami po yan. Yung ating mga security guard, yung ating mga company drivers, yung mga driver namin dito sa ABS-CBN, sa news, minimum wage earner yan. Yung mga trabahante po ng mga agencies. And at the same time, marami po sa ating mga kababayan sa mga na nagtatrabaho sa mga pabrika, minimum wage earner po yan. Sana kung sila maisali din sa 20 pesos na bigas, malaking bagay po yan nang sa ganun ay hindi maubos ang kanilang sweldo. Andiyan na si Sec? Andiyan na Camille? Secretary Francisco Tiu Laurel. Secretary, can you hear me now? Sec? Hindi, wala pa eh. Mag-phone patch na lang tayo, Camille. Mauubos yung oras natin. May 2 pa tayong bisita. Ano po? Ayun ang sinasabi ko, dapat masali po ang mga minimum wage earner. Ang problema, meron ba tayong formal na listahan? Kasi nag-iiba-iba po yun. Yung mga nagtatrabaho halimbawa sa mga mall. Hindi ba yung mga sales lady, mga salesperson sa mall, marami dyan, yung hindi manager, ang posisyon o bisor, minimum wage earner yan. Kaya lang, marami din po sa kanila na after 5 months, pag hindi mo yan regular, ay kailangan mong palitan, hindi ho ba? So nag-iiba-iba yung bilang. Dapat mayroong coordination na andyan na ulit, between the Department of Labor at the Department of Agriculture na sa ganon, ang mapupuntahan talaga ng murang bigas ay yung mga intended beneficiary. Secretary, are you back? Secretary Francisco Tiu Laurel. Hi, Sec. Can you hear me? Hello? Ayan, yan. Yes, very clear. Ayan, Yes. very clear. Thank you. Maraming salamat, Secretary. Kaya po bang i-sustain ang 20 pisong kilo ng bigas hanggang May 2028? Yes, definitely kaya natin i-sustain yan. Of course, hindi naman covered lahat ng mga mamamayan dito. Sa ngayon, ang iniisip is 15 million households ang bibigyan ng 20 peso na bigas since from 2026 to 2028. May plano na ho kami dyan at na-aprobahan na ni Presidente in principle, although fine-tune pa ho namin to. Opo. Maganda po yung binanggit ko, Secretary, yung tungkol sa dapat isali din po ang mga minimum wage earner. Narinig ko po yan today eh. Sure ba tayo doon, sasali natin yung minimum wage earner na makakabili ng 20 pesos na bigas? Yes, kasama ho sa programa yan at nag-meeting ho kami ni Presidente nung 2 weeks ago about that kung sino yung mga kasama at definitely yung mga minimum wage earners will be included
in the program. Sana po meron tayong formal na listahan kasi ikaw ako nag-iiba-iba yan eh. Maaari ngayon minimum ka, pero sa mga susunod na hindi ka na minimum o di kaya na retrench ka kasi yung iba kailangan mo irregular after 5 months, hindi ho ba? So yung listahan, I don't know kung meron kayong formal na listahan from the DOLE kung sino-sino yung mga minimum wage earners sa bansa, Secretary. Yes, the DOLE, nag-meeting din kami ni Secretary Laguesma last week, no? And may pinakita na silang listahan sa amin of about 120,000 workers sa initial pilot test namin nationwide. Then the final list, of course, will come from the coordination of the Department of Labor and Employment with the employers, no? Mga unions and all of that. So. Magkano po ang kailangan nating budget para makover natin ang lahat ng minimum wage earner, Secretary? Of course, initially may limit din yung quantity per month, no? Although hindi pa nasa-set yan, hindi naman lahat ng quantity ng pangailangan ay kayang silbihan sa initial saldo natin. But in general, depende. Kung imimix na, kung lahat yan ay bibilhin natin sa mga farmers natin, it might cost us about 23 billion, ano? Wow. But kung mag-hybrid tayo, then it will be maybe 18 billion. Kung worst case scenario, kung actually ang pinakamadali diyan, kung talagang kukumpitin ko, kung mag-i-import ako ng imported rice, technically, very minimal ang subsidy na lalabas. Opo. Kailan nyo target na pati yung minimum wage earner ay mapagbentahan din ng murang bigas? Yung pilot test ho natin will be on June 13 na ho, after the day after Independence Day. We will launch that or trial and see yung magiging mga issues and logistical problems na lalabas dyan, tsaka yung listahan kung credible ba o hindi, at yung koordinasyon, yung payment terms, para mapaikot natin yung pera para tuloy-tuloy makabili ng bigas habang nagbabayad yung mga bumibili. June 30 tayo mag-umpisa. Opo. Yung problema ko po dyan, kung sakasakali lang pong tanggapin ang courtesy resignation nyo, paano yung continuity? Dapat magtutuloy-tuloy kasi meron na siyang kumbaga naumpisahan na eh. Well, sa the way I work naman, sir, I will, in case I am not reappointed, yung sistema naman na ginagawa namin, kahit sino pumalit, kayang i-implement. That's good to know. Ibig sabihin, which we are not praying, hindi po namin pinagdarasal. Gusto nga namin ma-retain po kayo para magtuloy-tuloy nga, walang problema, ano po. But whoever replaces you, kung yun man ang desisyon ng Malacanang, yung programang ito, magtutuloy-tuloy. Yes, we have a very good plan. It's not complicated. It's a simple plan. No, of course, there's no perfect plan. I'm sure there will be problems along the way. But as long as ma-retain yung working group ko dito, yung team ko magtrabaho dito, I think wala tayong makikitang issue. Okay, maraming salamat, Secretary. And I wish you good luck. Ano po, sana pag na-reappoint po kayo, magpapa-interview pa rin kayo sa amin. Thank you. Definitely ho. Maraming salamat. Maraming salamat po. Si Secretary Francisco Tiu Laurel, bago si Christian Yusores, introduce muna natin yung may-ari ng time slot na ito. Dito abot ka naman pala, ba't mo ko pinaupo-upo rito, Manabat? Alam mo namang medyo abala kami ngayon eh. Asa ako hindi? Hindi, andyan ka. Galing ka naman sa TV Patrol, so sa segue ka lang. Alas 5 ako nagsimula, di ba? Ay, alas 6 ako nagsimula, di ba? Alas 11 kami nagsimula. Nang umaga ako. Alas 6 ng umaga. Sorry naman. Di ba? Mamaya mag-usap tayo. Ikaw, magtrabaho ka muna. Magtrabaho po muna tayo mga kapamilya. Sa oras po nating 8:29 ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang hustisya kasunod. Nandito na pala. Kasunod ng pag-uwi ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste. Nagbabalita mula sa Malacanang, Radyo Patrol. Yun! Christian Yosores. Christian, ikwento mo. Johnson at Alvin, panahon na para harapin ang batas ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr.
Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong naibalik na ng Pilipinas si Teves matapos arestuhin sa Dili, Timor-Leste. Sa inilabas na video statement ngayong gabi, sinabi ng Pangulo na una niyang nalaman ng balita sa development sa kaso ni Teves mula mismo kay Timor-Leste Prime Minister Gusmao sa gitna ng meeting sa ASEAN Summit. Ipinaalam anya sa kanya ng opisyal na ibabalik na sa Pilipinas si Teves dahil sa tulong ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta at mismong si Prime Minister Gusmao na nagtulungan para mapuwi ng bansa si Teves. Si Teves ay naharap sa kasong murder at iba pang krimen kaugnay ng pagpatay kay dating Governor Ruel Digamo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Osores, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta. Buti tinanong mo kung nandito na. Nandito na nga. Andito na si Ang bilis din Teves. ng mga pangyayari, ano? Pero bakit nasa Davao daw? Ayun na nga din Nagulat din ako, ba't sa Davao? Kaugnay po niya, kausapin natin si ASEC. Erel Kabatbat. No? Erel, ngayon na ulit tayo magkakarinigan at opisyal ka na ng Malacanang, ha? Integrated Presidential Messaging, Presidential Communications Office. Erel, kumusta na? Kumusta na, paring Alvin? Long time no here. Long time no here. Ang tagal na kita hindi nakita. Yun nga pero sinasabi ko sa'yo na naka-shorts pa lang ako, nakikinig na ako sa'yo. Yun lang. Hindi, ipapaliwanag ko lang na bakit nasa Davao? Bakit kami nasa Davao. Kasi kailangan namin mag-refuel. Mahaba kasi ang biyahe galing Dili, Timor-Leste. Mga 5 hours plus din. So, ito kasi pinakamalapit sa Davao para makapag-refuel itong eroplano ng Philippine Air Force na siyang nagdala kay dating kongresista Arnit Teves dito pabalik sa Pilipinas matapos siyang makuha nga kanina bandang after lunch doon sa East Timor kanina. So, overnight dyan sa Davao o diretso kayo? Hindi. Diretso na kami. Paalis takto yung tawag mo kasi pa-take off na kami. Gumagapang na kami sa tarmac. Lipad na, pabalik na dyan sa sa Villamor. Medyo malakas ang ulan, medyo tumila na ngayon. Pero hopefully sa daan ay maayos na yung maayos ang dadaanan namin. Kasi ang forecast kasi ngayon maulan saka maulap. So may na-anticipate namin na baka medyo rough yung biyahe pabalik sa Manila. Errol, manguurot lang ako Errol, si Johnson to, manguurot lang ako ng konti. Bakit hindi na lang sa Cebu? Bakit sa Davao? Pwede namang mag-refuel sa Cebu. Ito kasi yung pinaka kumbaga strategic at kasama sa plano ng Philippine Air Force. Base na rin ito dun sa naging plano kagabi na nilatag nila kung paano kami pupunta. Actually dito rin kami ito yung last stop namin kagabi kanina madaling araw bago kami dumiretso ng Dili. Dito rin kami nag-refuel galing Villamor. So same route lang. Para may gustong patunayan si Johnson kasi. Hindi naman. Para lang masagot yung bakit Davao kasi. And anyway, kwento ka konti, baka bigla nang lumipad. Anong naging demeanor ni Teves nung sinakay sa nag-resist ba, nagagalit ba, naiiyak ba? Walang ganun. Kalmado siya. Ang request lang niya ay wag na siyang posasan pag turnover kasi ang siste kanina nakaposas siya nung turnover ng Bureau of Immigration ng Timor-Leste. Ang protocol kasi pag turnover sa atin puposasan siya ulit. Posas naman ng atin ng Pilipinas ng extraction team. Pero nag-request siya na kung pwede wala na siyang posasan kasi nga masakit na daw yung mga braso niya dahil nga siguro kanina pa siya madaling araw nakaposas or whatever. Pero sabi naman, ininsist naman ni NBI Director Jimmy Santiago na protocol ang masusunod. So hindi pinagbigyan? So hindi siya pinagbigyan? Pero ganito. Pero pagdating naman sa eroplano, nung makalipas ng mga ilang minuto, pinakain kasi siya ni NBI Director Jimmy Santiago at ni DOJ ASEC Eli Cruz. So tinanggal yung posas niya. Okay. ASEC habang pinapakain. Kalmado siya, nagkukwento. Normal lang, wala naman akong nakita sa kanya na galit or whatever, na emotion. Nagkukwentuhan na sila kanina. Tapos ito nga, nung bago lumabas, binigay pa nga siya ng vest, saka helmet, at saka binalik yung posas ulit. Pinasasan siya ulit. ASEC doon sa video parang sinusuotan pa ng vest si Teves, diba? Pero parang ayaw niya ipasuot. Naisuot ba yon?
sa flight? Hindi ko na kayo masyadong marinig, pero hindi naman siya umaangal kanina nung pinapusasan siya. Nagre-request siya na kung pwede wag na lang daw. Nakikiusap siya. Yun lang naman yung tanging request yung narinig ko kanina nung inaakit siya dito sa eroplano ng Philippine Air Force. Saan siya didiretso, Asik Erel? Sa NBI ba o sa detention facility? Ang sabi sa akin dito, paring Alvin, ay sa NBI muna para sa booking procedures at i-check din siya ng doktor at pagkatapos nung dadalhin siya sa NBI facility sa Bureau of Corrections. Alvin, mawawala na ako pa. Take off na kami. Ingat po kayo. Sige. Maraming salamat. Si Asek Erel Kabatbat po yan. May ganito na pala ngayon ang Ngayon palasyo. ko lang narinig yan. Integrated Presidential Messaging. Presidential Communications Office. May Dati ang naririnig lang natin, basta PCO. Yun na yun. Abangan mo, si Michael Ubak. Baka biglang magpa-interview. Mga baguhan yan sa Malacanang. Mas maganda yun at least kahit papaano J. Ruiz. At least kahit papaano yung bang information from the palace, mabilis na naipaparating sa ating mga kababayan. Wala ba si Yusek Clear doon? Sabagay, baka sila ang sumama kasi. Mga tauhan din ng PCO. Kaya wala, umabot yung video. Naantay ko ngayon. May video yan, tama ka na nakita mo na parang ayaw niya. Sinusukan siya ng vest, mainit daw. Mainit ba yun? Pero protocol kasi yun eh. Hindi, tatanong ko sana kung may kasama abogado. Napansin mo ba may abogado siya sa wala, hindi pinasama. Sa video parang wala. Solo lang. Okay. O sige. O di pa paano po yan? Di pa po kami magpapaalam, magkukomersya lamang po kami. Dami ko sanang dapat batiin dahil si Grace San Mateo ay nandiyan pa rin mapaumaga, mapagabi. Meron ka bang si Rachel Hermosura din, nakakapanghilabot yung stinger. Ay, Rachel. Sinabi mo pa, Rachel ha. At si Dr. Mario Festin. Wala nang, okay. Basta DZMM na po kami. Ano ba ibig sabihin yan? Magbabalik pa po ang DZMM Radio Patrol 630 DZMM Teleradyo. Basta AM, basta AM, basta AM, basta AM, basta AM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Basta AM, basta AM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Kung ngayon lang po kayo nagbukas na inyong mga radyo, bumalik na po ang DZMM Radyo 6, Radyo Patrol 630. Yan, naninibago na naman tayo kasi nung nawala or DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol. Dapat i-memorize mo yan. DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo. Bagay sanay kami, number ka nga eh. Ang number mo? 46. 46. Ako po ang Radyo Patrol 46 nung araw. Nung araw. Oo, nung araw.